Yeah. Robredo, should she run for president po sa 2028? Definitely. There's no question about that. No question about that. Yeah. Sorry, ma'am, why po? Why? Yes. I mean, for me, she is really the best. Tapangan lang ha. Gusto pa namin na maging maayos ang aming life. Oo. Kung kayo ginagamit niyo yung politika niyo para sa propaganda niyo, pagpapakilala na kayo ay matapang, kuno. Ah. Boss, amo manager. Lalo-lalo si Tralala yan. Jinping. Tanong pa niya, bakit parang pinagtatanggol pa ni Senador Alan Peter Cayetano ang China? Nasa frontline na balitang yan narinig mo si Gio Tatay Robles. Digong. Masusupalpal ka. Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nako po, pikon talo itong si Jubante at Bernadette Jarders. May scandal viral ngayon. Nagkapikulan na. Pag kayo bumibira, gagaling nyo. Oo. Pag kayo bumibira, gumagawa kayo ng memes, gumagawa kayo ng mga AI, okay lang sa inyo. Pero pag kayo binabanatan ng mga supporter ni Bibi Sara, iyak talo kayo. Iyak talo. Ito pa, meron hong laos na artista, nakisawsaw na ho sa politika. At alam nyo ba, masyado lang napahiya itong si Kiko. Masyado na ho napahiya. Dahil pinagmukha ng anga, pinagmukha pang ob-ob ni Senador Alan Peter Cayetano. Paano mo nasabi ang Kuya Goods? Mamaya ho, may papakita akong video. Talaga namang, ang saklap. Ang nangyari dito sa mama. Dahil, sa likod ng camera ay napiko na ho to si Kiko. Pero bago yan, talagang itong usapin sa West Philippine Sea, mainit. Sagutan dito, sagutan doon. Pero, hindi nila alam, itong First Lady ay umatin ho ng Chinese New Year kasama yung ambassador ng China. Ano ngayon? Pahiya kayo ngayon. Yung na magmamagaling-magalingan dyan, supalpal kayo dito. Simulan natin ang istorya. Ano ba ang kwento nila ngayon? Sa loob ng bulwagan na dapat sana'y tahanan ng batas, disiplina, at disenteng asal, may mga sandaling mas kahawig ito ng entablado ng teleserye. May umiiral na mga talumpati tungkol sa moralidad, may mahahabang pahayag tungkol sa tama at mali, at may mga paalala sa limitasyon ng kalayaan sa pananalita. Ngunit sa gitna ng mga kamera, tila may mga eksenang mas malinaw pa sa anumang pahayag ang ipinapakita. Yan na. Sa bawat kumpas ng daliri at bawat salitang binibitawan, Yan. may mga larawang hindi na mabubura sa isip ng publiko. At sa panahong ang tiwala ng mamamayan ay manipis na parang papel, ang bawat kilos ng mambabatas ay nagiging salamin ng tunay na ugali sa likod ng mga salitang paulit-ulit na inuusal. Yan. Naniniwala si Benny Abante na hindi Diyos ko umano po. sapat ang panibagong suspensyon na ipinataw kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito nagmamarunong-marunungan. Hindi ka naman nanalo, di ba? Panalo ka ba? Tsaka mahiya-hiya ka ho, Dahil nakikita namin, lagi kang bida-bida dyan, hindi ka naman winner. Di ba? Talo ka, talo. 1,000 lamang sa'yo ni Congressman Chua Uy, sa Maynila. Sa distrito mo, hindi ka nga nanalo, tapos dyan pa sa kamera, magbibida-bidahan ka at sasabihin mo, kulang pa yung suspension? Nakakaano kayo, no? Nakakawindang yung mga pinagsasabi nyo. Alam ko na, kaya gusto na itong masibak si Kong Miao Miao, baka i-back to you siya ni Kong Miao Miao pagdating ng araw. At doon magkaalaman
na mas magaling pala si Kong Mamyao kaysa sa kanya. Dahil hindi naman siya nanalo eh. Di ba? Wala ho itong pinanalo sa Maynila. Nagawan lang ng kwento ng kanilang amo. Talagang ganon ang labanan ngayon. Tuloy mo para naman na kahit papano magbuka ka ring ob-ob. Dahil hindi umano ito titigil sa pagsasalita kahit paulit-ulit na maparusahan. Sa isang panayam, iginiit ni Abante na mas mabigat na parusa ang dapat isaalang-alang laban kay Barzaga. Ako talaga, ang gusto ko dyan, expulsion na eh. Kasi you can Expel. suspend Representative Kiko Barzaga. Hindi naman titigil magsalita yan eh. Eh, paano titigil? Meron kang pagnanakaw na nangyayari. Meron mga hindi magandang nangyayari. Titigil ba? Kahit sino naman eh. Nagagawa nyo lang ng kwento, pag kayo hindi pinatulan, ibig sabihin, walang patay bahala na ang mga Pilipino. Hindi naman pwede ganon. Diba? Ang usapin dito pag nanakaw. Ngayon, na nangyayari, nagtatakip-takipan kayo sa kamera. Oo, para saan? Sa inyong kapakipanabangan. Hindi naman pwede yun. Manahimik lang yung mga galing ng mga congressman at magpapatay walang bahala na lang. Buti nga mayroong mga Jensen ganito na lumalabas eh. Kagaya ni Libiste. Kagaya nito. Buti na lang meron. Kung wala, kayo na lang lagi, ubusan ka ba ng bayan? Dagdag pa niya, iginagalang umano nila ang karapatan sa malayang pananalita ni Barzaga, ngunit may hangganan ito sa loob ng Kongreso. Pinapayagan namin yan, freedom of speech. In fact, sinabi ko pa nga na kapag pinilit natin siya na magkaroon ng medical expert na tumingin sa kanya, that might even violate his rights as a person. Ayon pa kay Abante, may karapatan pa ring magsalita si Barzaga, ngunit may limitasyon ito sa loob ng institusyon. Tigil. Nasa kanya yun eh. Huwag kayong He still can masyadong speak outside. May karapatan. Talagang may karapatan, pero walang limitasyon. Di ba? Sa tama lang tayo. Doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo punahin yung mga pagnanakaw na nangyari. Huwag itago sa taong bayan. Meron namang kalakip behind the scene. 150 na naman ata to kasi umuusod na naman yung impeachment ni Bibi Sara eh. Dito napahiya, papasok ko yung video Dito na ho napahiya, sino yan? Si Kiko, si Tralala, at mamaya meron ako papakita ng video sa inyo ng panahon pa ni Tatay Digong na talaga namang yung mga nagbibida-bidahan laban sa Chinese, na sinasabi nila na si Senador Marcoleta daw ay pro-China, pinagtatanggol daw ang China, kayo, manahimik na kayo, pinalalaki nyo lang ang gulo. Diba? Pag kayo pinatulan, dadamay nyo lang ang mga Pilipino, mga hinayupa kayo. Ay, sorry. Magsalita tuloy. Kasi, papaliwanag ko sa inyo. Inisip ko na naman tayo. Pag nagkaroon ng sigalot, dyan sa pinag-aagawang West Philippine Sea na yan, ganito lang yan eh. Ikaw ba, lalaban ka ba sa hindi mo mabilang na populasyon? Tayo kakarampot lang tayo sa populasyon nila. Sabihin natin sila, tayo ay merong 80 million. Sila ho ay merong 20 million. Sabihin lang natin. Kasi malaki ho ang China. Yung Pilipinas ay kakarampot lang sa mapa nila. Yung 80 million, sabihin natin yung mga resources nila, yung mga panlaban na pandigma nila, wala ho tayo nun. Di ba? Tapos, gagawa nyo ng kwento. Lalaban ba kayo? Matapang ba kayo? Ikaw tralala. Sobrang tapang mo, ang ingay mo sa media. Mamaya papakitaan kita. Eto na. Masasampal ka ng issue mo At doon sa nagko-question at nagsabi na persona ng grata, eto na ho, sampal sa'yo yung layas. Eto. Magkasama yung amo mo saka yung ambasador. Umaton pa ng Chinese New Year. Tapos sasabihin nyo, layas. Kayo ho. Ito sasabihin ko sa inyo, makinig ka, Mr. Ben Dalo. Ang China,
kahit saang bansa, meron ho mga napakaraming community. Maraming mga barter, negosyo, ang naiaambag ng China. Kaya kung sasabihin nyo, layas, baka mas mayaman pa sa inyo. Kasi noong unang panahon pa, meron ng Chinese sa Pilipinas. Kaya nga maraming Chinoy. Saan ho ba kayo linyada? Diba? Mas marami ang Pilipino na may lahing Chinese. Kasi malapit lang, tawid dagat. At aaminin ko na sa inyo, ako ho ay may dugong Chinese. Hindi naman sa pinagtatanggol ang China. Oo. Wala naman hong ginagawa ang China na hindi kaganda-ganda, kaaya-aya. Di ba? Yung sasabihin mo na papalayasin mo, naku, Diyos mio man. Diyos ko po, Rudy naman. Parang sinabi mo na yung ilang porsyento ng mga Filipino-Chinese dito, yung may mga dugon Chinese na dito na pinanganak, papalayasin mo. Wag naman, ha? Ang sakit mo naman magsalita. Oo. Hindi man tayo marunong mag-Chinese, ha? Pero, eto na, pinagmukha kang tanga ng amo mo. Ha? Umatin pa sa Chinese New Year. Senate resolution, walang epekto. Pero isasampal ko muna yung mga nagtatapang-tapangan dyan. Kasi masyado silang matatapang sa usapin sa West Philippine Sea. Tatay Digong, sampalin mo sila ng katotohanan. China, tonight, sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan. So, sino yung mga gustong pumunta doon ngayon? Okay man ako. Provided yung mga ugok, yung maingay, mauna sila. Nandiyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Alam kayo, gusto maging pag-away. Kayong mga maiingay kayo sa social media, di ba kayo gusto makipag-away? Huwag niyong idadamay yung mga iba't ibang mga Pilipino. Yung Pilipino, huwag niyong idadamay sa kagustuhan niyo. Kasi kayo nagbibida-bidahan lang kayo eh. Para may masabi na matapang kayo. Ayun, yung dati, kung naabutan mo si Tatay Digong, hahamulin ka ni Tatay Digong, pumunta ka dun sa West Philippine Sea, makipaglabang ka. Di ba yan ang gusto mo? Ikaw, Kiko, pinagmukha kang tanga ni Senator Alan. Ano na pala mo? Naging tanga ka lang, naging ob-ob ka lang. Di ba? Nakakahiya kayo. Yung debate nyo ni Senator Alan Peter, hindi ka makasagot. Nagtatanong ka pa sa likod mo. Ngayon, nabanas ka, nag-walk out ka. Di ba? Hindi ko na record yung ano eh. Ewan ko kung nandito. Tignan natin baka ito yun. Ha? Hindi ata to. Mr. President, inside our EEZ, sino ang Ito yung pinakamarami? kahapon. Kagabi. So, alisin na natin to. So, nakakatawa, di ba? Meron ng mga laos na artista ang nakikisaw-saw sa politika. Gusto nyo makilala. Laos na ito eh. Wala na itong palabas eh. Ngayon, sasaw-saw ka sa politika. Ano nakain mo, te? Seeing VP Lenny tayo. Robredo, should she run for president po sa 2028? Definitely. There's no question about that. No question about that. Yeah. Sorry, ma'am, why po? Why? Yes. I mean, for me, she's really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. So, obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So, definitely, I would support her again. Pag we heard po kasi local po yung gusto niya talaga, or their efforts po to convince her to run for president sa 2028. Let's see. Well, that's up to her decision. You know, obviously, we respect that. But We can always try. yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really. Salang nyo na lahat. Lahat ng magagaling at sinabi nyo pinakamagaling nyo na ibabato at lalaban kay Bibi Sara. Isalang nyo na lahat. Para naman na magmukha kayong pagdating ng panahon. Nakakahiya kayo. Ilalaban nyo kay Bibi Sara yan eh. Kita nyo nga nag-uumapaw na nga yung suporta ng sambayan ng Pilipino kay Bibi Sara. At saka yung mga iyakin, pasok lang kayo dito. Mambas lang kayo dito. Pasukin nyo lang to.
Yung mga iyakin na mga alagad na mga Pinklawan, Bulangaw, yung mga Pulangaw, yung mga yung mga iyakin na laging nagmumura. Pasukin niyo, murahin niyo yung ano. Mas maganda sa mas maganda, pasukin niyo. Senate resolution wala epekto sa China. DFA Malacanang lang ang kinakausap. Alamin nga natin 'to. Ano kaya ito? Itong Senate President ba 'to? Senate resolution. Senate resolution. Walang epekto sa China. Alamin natin. Impact po ito. Basta inulit na din ni Ambassador Ching Do Jian na pangkausap lang nila ay ang DFA at ang Malacanang at kung meron mga utos na personal grant and so on. Basta mag-utos yan, lang ng Malacanang. So mag-e-empake ang buong embahada. Paano ho ba ninyo tinitingnan itong Senate resolution? Inaprubahan o inadapt po na Senate resolution na kumukundina sa China kahapon. Yeah, well, number one, Jay, sorry, wala kasi akong video kaya hindi ko nakikita kung sino nag-a-anchor ngayon. So, Yes, Jay, sir. good morning. May kasama ka ba para Si Admar. mabati ko? Si Admar po, Si Admar, Yes good po. morning. Sorry. it's fine po. Ayaw ko kung anong diferensya ng aking Viber ngayon. Ayaw mong video. Yes, sir, go ahead. Good morning ulit. No? Unang-una, hindi pa po malinaw yung lingwahe na lalabas na resolution. Wala daw objection dito, pero napakaraming debate. Kagabi, kita po natin na sa loobin po ng mga nasa oposisyon sa Senado, ay marami po silang hindi gusto dito sa resolution na to. Number two, it is not yet correct to call it a condemnation dahil po subject to style pa itong resolution. So, ihintayin ko at tatarding po nito kung anong klase, rejection ba, opposition to the Chinese embassy statements, eksaktong mga salita. No? Pero dito po nakita ko po na unang-una sa kabila po ito ng pag-aamin po ni now Senate Foreign Relations Committee Chair Erwin Tulfo na bukas na sila sa dialogue with the Chinese Embassy. At if I could remember correctly, Si Bendalo napahiya Ayan, si Koki. Ayos na raw. Bukas na raw sila sa pakipagdialogo. Tapang-tapangan kayo. Yung amo nyo, ayun, Chinese New Year sa ambassador. Tigil-tigilan nyo yung ginagawa nyo sa pagbablog. Kunwari matapang kayo. Kasi meron ho kayong amo na kailangan sundin. Tsaka hindi ho kayo kailangan makipag-away. Wag ho kayo magtapang-tapangan. Narinig mo yung sinabi ni Tatay Digong. Kung matapang ka, punta ka doon sa West Philippine Sea. Pero, ano kami idadamay yung mga Pilipino? Baka pag nagkaroon ng sobrang problema na, mananawagan kayo at yung mga reserve na nag-training at yung mga ROTC, isasabak nyo na. Wag. Kung kayo matatapang, kayo na lang. Hindi pwede yung tapang-tapangan lang, Gusto pa namin na maging maayos ang aming life. Kung kayo ginagamit yung politika nyo para sa propaganda nyo, pagpapakilala na kayo ay matapang, kuno. Boss, amo manager. Lalo-lalo si Tralala, yan, si Bendalo, yan, si Kiko, ayan. Kaya nasusupalpal sila ni Senador Marcoleta, Senador Cayetano, kaya nasusupalpal sila sinasabi ni Tulfo na be more professional now sa language and so on. So, meron pong pagbabago sa Senado pero yung ibang mga senador siguro sa majority nasasaktan pa rin dahil po hindi po talagang diretsong sumuporta po ang DFA dahil po paalala po ang DFA sa kanilang communication. Although in general, sabi na they support all elected government officials and government representatives. No? Pero hindi po elected official ang ibawa si Tariera. Opo. So, very, So sa kabila po nitong reconciliation na in-extend ni Tulfo, lumabas ito dahil meron sigurong ibang mga senador sa majority na nasasaktan pa rin at gustong sagutin ang Chinese Embassy.
But ang importante po na idagdag po sa lahat na to ay talagang ang Philippine government po ay nagbabago na ng direksyon dito sa Chinese Embassy Yan, at okay sa na yun China na. at is turning a better, warmer attitude towards China dahil po Sampal na ito sa inyo ha. Next time, huwag kayong magbibida-bidahan at pagmumukain nyo kayong mga tanga pagdating sa dulo. Layas! Layas! Tapos sasabihin, handa na ako Diyos ko, unggoy. Bendalo. Wag sitigil kayo. Eto, kita nyo, kinampihan si Senador Marcoleta. Malacanang, kinampihan na si Senador Marcoleta. Malacanang nilinaw na hindi maituturing na pagtataksil sa bayan ang mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta Kita sa nyo? issue ng West Philippine Sea. Aber, pakinggan natin ang report mula kay Madeline Villar Moratillo. Mads? Kinampihan ng Malacanang si Senador Rodante Marcoleta sa akusasyon ng pagtataksil umano sa bayan dahil sa mga naging pahayag at paninindigan sa isyu ng West Philippine Sea. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman ito may ituturing na pagtataksil sa bayan. Alam naman po natin ang isa sa elemento po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una rito, sabi umano ni Tariela, kung ang isang Pilipino ay nagdedepensa sa posisyon ng China, hindi na ito nagpapakita ng pagiging makabayan. Tumanggi namang magkomento si Castro sa debate ng ilang senador sa Senado patungkol sa issue ng West Philippine Sea at kung hanggang saan ang sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas, batay na rin sa arbitral ruling. Unang-una, kung ano man po na pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin at meron po tayong sinasabi na freedom of expression. Kita nyo, nag-iiba na ata pananaw ni Auntie Clara. Mukhang gumaganda na yung pananaw niya sa buhay. Clara, pag ganyan ka ng ganyan, ayos tayo dyan. Pero nakikiusap naman kami. Pagdating naman sa usapin kay Bibi Sara, wag ka naman masyadong relax ka lang. Sabi ko nga sa inyo, politika lang ang lahat eh. Diba? Kung asartalo kayo sa mga bagay-bagay na usapin sa politika, wag kayong magpapa-apekto. Trabaho lang ha. Pero pagtanggol mo Senador Marcoleta dito kay Tralalang. Tralaleno, taralang, tarareno, pahiya yung dalawang senador eh. Bendalo, saka si Kiko Matching. Napahiya dito. Sige, balasahin mo pa, Auntie Clara. Pero hindi sa ganun hindi ko kinakampihan si Auntie Clara. Maganda lang yung naging pananaw niya dito sa usapin sa pagtataksil. Hindi naman nagtaksil si Senador Marcoleta. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Pagbibigay di ini Ang usapin na yan, malayo pa yan. Ilagyan nyo muna ng record, kagaya na sinabi ni Senador Marcoleta, i-register nyo muna kung ano yung nasasakupan natin. Para naman masabi natin sariling atin. Kaso ang problema, bira-bira yung iba, walang alam. Kagaya nung nagdebate. Dinibate ni Senador Alan Peter, itong si Coco Matching, hindi ho nakasagot. Ang bukod tanging tanong niya doon sa likod, ano bang sasabihin natin? Hanggang sa napikon. Hindi ko na nasave yung video, parang nagalit ata si Kiko Matching. At parang nag-walk out. Sayang, hindi ko na save. Tuloy, ano ito? Si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na hindi siya magsosorry sa China matapos niyang gamitin ang caricature ni Chinese President Xi Jinping. Tanong pa niya, bakit parang pinagtatanggol pa ni Senador Alan Peter Cayetano ang China? Nasa frontline na balitang yan, narinig mo si Gio Tatay Robles. Digong. Masusupalpal ka. Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. Question. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards me? China. Ayun It's na, about ayun na. decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President.
tensyonado sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan. Isa ka pang bida-bida. Kiko ba? Isa ka pang bida-bida. Buti nga sa'yo. Nagmukha kang ob-ob. Nagmukha kang anga-anga. I'm not from China. Mukha mo. Pahiya ka. Ipasa ang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Giit ni Cayetano, bastos si Tariela sa Bastos paggamit talaga. ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Dapat daw mag-sorry si Tariela sa China. Bagay na hindi naman maintindihan ni Tariela kung bakit nagalit ang senador sa isang caricature. Hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga dun sa caricature. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. Masyado kasing mga ungaw. Yun ang problema sa'yo. Nag-o-over na yung reaction mo. Diba? Kasi hindi naman ikaw bantay, tanod ka lang naman dyan eh. Dapat nga dyan, yung nakakaalam. Pero ikaw kasi masyado kang maingay sa usapin na yan na hindi naman dapat. Kaya ngayon nagkakaroon ng reaction tuloy itong mga iba na, kita niyo, pati presidente nadadamay niya. Pinagsalita, nakarinig pa ng hindi ano ba yan? Huwag mo idadamay yung presidente. Para kang si Bendalo eh. Layas-layas daw eh. Kung matatapang kayo, doon kayo, pumunta kayo doon. Kaya nga sinabi ni Senator Robin, bumili kayong kagamitan, makipagkanyunan kayo doon ng tubig. Kung talagang sobrang tatapang nyo, kung hindi kayo mapigilan. Pero sabi ko nga sa inyo, sabi ng ibang mga Pilipino, huwag nyo kaming isasama, idadamay sa kung gusto nyo mangyari. Kung gusto nyo magkaroon ng problema, kayo-kayo na lang. Hindi pwede yung mandadamay kayo, gagawa kayo ng kwento, tapos dadamay-damay nyo ang mga Pilipino. Huwag naman ganun. Diba? Attorney Lugutin, third impeachment complaint. Ako, ito na naman tayo sa impeachment complaint na yan. Wala silang katigil-tigil eh. Diba? Hay, nako, kung pwede lang sana paupuin na si BP Sara para matapos na yung usapin na impeachment na yan. Dahil si BP Sara, trabaho lang naman talaga siya. Ang ginawa lang sa kanya, pinag-initan kasi yung mga magnanakaw, hindi pa sila busog sa kanilang pagnanakaw. Diba? Yun ang target. Kaya si BP Sara ay nanganganib, ma-impeach, matanggal, pero wag silang papakasiguro. Maraming Duterte. Diba? Iisa lang ang kulay niyan. Duterte pa rin ang nanganalantay sa mga dugo niyan. Kaya pag halimbawa, nagawa nila ng kwento si BP Sara, halimbawa lang, pag nagawa nila ng istorya si BP Sara, andyan si Pulong, andyan si Basti, andyan si Omar. Hindi sila aabante basta Duterte. Pero wag naman sana na magawa ng kwento. Sana technical na sila doon sa February to complain. Saglit lang Sa February to complain. Kasi, nagbida-bidahan yung iba na akala mo naman, sinabi na nga na pwede ka mag-file sa 6 ng Pebrero taong 2026. Ados pa lang ng Pebrero 2026, umarangkada ng mga yung unggoy. Diba? Ano nangyari? Technical. Ang sasabihin lang sa kanila ng mga taga-Supreme Court, matitigas ang ulo nyo. Hindi kayo marunong sumunod. Kaya, ibasura na natin yan. Wala na impeachment na yan. Diba? Pagtutol ng ilang kongresista sa pagbasura ng impeachment, sa impeachment ni Marcos. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin. Yung kay Bongit. Alamin natin. Explain her vote. Sabihin ko ba? Sabihin Thank ko you, ba? Madam Ano ba yan? Madam Speaker, bumuboto ang kabataan ng no sa House Resolution number 746 na nagpapanukalang ibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr.
Sa inindorsong impeachment complaint na kinatawang ito, matapos ang pag-aaral ng hawak nating ebidensya, may 3 acts na nakita tayong pagtataksil sa tiwala ng publiko. Una, ang pagbuo at pagpapatupad ng iskema ng korupsyon sa anyo ng BBM parametric formula bilang opisyal na mekanismo ng alokasyon ng pondo para sa flood control projects at iba pang infrastructure projects na pabor sa interes ng leadership. Ikalawa, ang pag-aproba ng releases ng unprogrammed appropriations pagkatapos ng budget. Pinakamataas sa kasaysayan natin na nagresulta sa pagkuha ng pondo ng PhilHealth na unconstitutional para pondohan ng flood control projects na maanomalya. Ikatlo, direktang iniutos at tumanggap si Pangulong Marcos Jr. na papasok ang hindi bababa sa 100 bilyong pisong halaga ng maanumalyang flood control projects at iba pang proyekto sa General Appropriations Act. Despite all these anomalies, standing allegations that have yet to be fully debunked, the Senate Blue Ribbon Report, the House Justice Committee report, the ICI report sing in chorus that President Marcos Jr. has no links to corruption. Sa House Committee, a consideration not provided in the rules had to be added, culminating in the virtually scripted junking of the impeachment complaint. Why are we not... Kita nyo na. Yung taga-Kamara kasi, binasura itong impeachment complaint. So, tama lang yung ginagawa nito. Ng mga, ito, yung babae na yan. Pero hindi natin sila kinakampihan na. Pero tama lang yung ginagawa nila na inilalaban nila yung impeachment complaint o yung impeachment laban kay Bongit. Eh, kasi sila naman talaga, kita nyo, wala nang kwento kay Saldico. Nagawa na ng kwento. Kaya, kung maabot kayo sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!